Sa huling bahagi ng 2007, ang digmaan sa Iraq ay humihina na, at si Pangulong Bush ay nagdeklara ng tagumpay at ang rebuilding operations ay nagpapatuloy. Si Sergeant Matthews at ang kanyang spotter na si Sergeant Isaac, ay ipinadala sa isang pipeline construction sa gitna ng disyerto ng Iraq. Ang lahat ng mga Amerikano na nagtatrabaho sa site ay pinatay, kaya ngayon, ang kanilang misyon ay hanapin ang salarin bago sila magpadala ng mga bagong builder. Ang mga sundalo ay nagtatago sa likod ng isang bangkos ng mga halaman at mga bato upang panuurin ang lokasyon sa ilalim ng nakakalusaw na araw. 20 oras na ang lumipas nang walang anumang nangyayari. Nagsimulang mawalan ng pasensya si Matthew at nagsimulang mag-isip na wala nang natitirang mga sundalong Iraqi. At kung isasaalang-alang ang mga nagkalat na katawan, ang site ay malamang na inatake ng isang grupo na umalis pagkatapos makumplito ang kanilang misyon. Itinuro ni Isaac na walang mga palatandaan na nagpapahiwatig ng isang malaking grupo na gumagalaw dito. At itinuturo na dahil ang lahat ng mga manggagawa ay napatay sa pamamagitan ng mga headshot, ito ay maaaring ginawa ng maalamat na propesyonal na Iraqi sniper na kilala bilang si Juba. Gayunpaman, iniisip ni Matthews na imposible para sa sino man ang patayin ang bilang ng mga tao sa wala pang 30 segundo. Kalaunan, sa wakas ay napagod na si Matthews sa paghihintay at bumaba upang tingnang mabuti ang lokasyon pagkatapos hilingin kay Isaac na i-cover siya. Ipinaliwanag ni Isaac na ang kanyang scope ay nagiging malabo, at tinutokso siya ni Matthews dahil hindi ito napalitan ng mas maaga. Ngunit ang isang ito ay mahalaga para kay Isaac dahil dati itong pagmamay-ari ng isang napatay na kasama niya. Pagkatapos ay pumunta si Matthews sa bawat katawan na nagpapakita ng mga pahiwatig at nagsimulang maniwala sa teorya ni Isaac, nang kinumpirma niya na ang lahat ay namatay ay mula sa tumpak na mga headshot. Pumunta siya sa gitna ng site upang alamin ang posibleng direksyon ng mga putok habang si Isaac ay nagmamakaawa sa kanya na umatras, ngunit biglang isang putok ang narinig at si Matthews ay bumagsak sa lupa, na dumanas ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Desperado na tulungan ang kanyang kaibigan, tumakbo si Isaac pababa sa isang zigzag na landas upang maiwasan ang anumang paparating na mga bala, ngunit nang malapit na niyang maabot si Matthews, binaril siya sa binti. Walang pagpipilian si Isaac kundi iwanan si Matthews at tumakbo para magtago sa likod ng sirang pader. Nagdurusa ngunit buhay pa, nakipag-ugnayan si Matthews kay Isaac at sinabihan siyang tumawag sa base at humingi ng backup. Una, napansin ni Isaac na ang kanyang sugat sa binti ay medyo delikado kaya nagpatuloy siya upang itali ng isang sinturon sa paligid nito upang mainto ang pagdurugo. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang radio bag at sinubukang makipag-contact sa base, ngunit natuklasan na wala siyang signal dahil binaril ng sniper ang antena. Biglang nakipag-ugnayan muli si Matthews sa kanya at hiniling sa kanya na makita ang sniper upang mapuntirya niya ito. Hindi pinapansin si Isaac nang binalaan niya ito at mapapansin ng sniper ang anumang paggalaw at muling barilin siya. Sinimulan ni Isaac na gumawa ng butas sa dingding gamit ang kanyang kutsilyo upang ipasok ang scope ngunit nasaktan lamang ang kanyang kamay sa mga nahuhulog na bato. Pagkatapos ay sinubukan ni Matthews na abutin ang kanyang rifle, ngunit nahimatay lamang dahil sa pagkawala ng dugo. Dahil sa ayaw niyang mamatay tulad ng kanyang kaibigan, gumamit si Isaac ng isang blade upang alisin ang bala sa kanyang binti, na isang napakasakit na proseso. Pagkatapos ay nilagyan niya ng bandage ang sugat bago siya hinimatay. Maya-maya, nagising si Isaac nang makarinig siya ng kakaibang ingay mula sa kanyang earpiece. Ito ay lumabas na isang opisyal mula sa base, at agad na sinimulan ni Isaac na iulat ang sitwasyon at humingi ng mga medical supply. Gayunpaman, nagsimula siyang maghinala nang tinanong siya ng opisyal ng mga kakaibang tanong. At higit sa lahat, hinihiling sa kanya na sabihin sa kanila ang kanyang eksaktong posisyon o tumayo at magpaputok sa hangin, na sinasabing para sa mga helicopter na ihulog ang mga supply ng eksakto. Itinuturo ni Isaac na labag ito sa protocol at ilalagay lamang siya sa panganib, at nang nagsimula siyang bigyan ng pansin ang salita ng lalaki, napagtanto niyang hindi Amerikano ang kanyang accent. Ito pala ay si Juba ang sniper, na nahak ang mga frequency ng radyo upang subukang maglagay ng bitag. Hindi nahulog dito si Isaac at sa halip na ibaba ang tawag, nagsimulang magtanong si Juba sa kanya, na sinasabing gusto niyang mas makilala si Isaac. Sinubukang muli ni Isaac ang radyo, ngunit hindi pa rin ito gumagana. Pinilit ni Juba na ipilit ang kanyang mga kalokohang tanong, at nang tumanggi si Isaac na makipag-usap pabalik, nagbanta si Juba na babarilan muli si Matthews, na delikado dahil may posibilidad na buhay pa siya. Pumayag si Isaac na makipag-usap saglit at hiniling kay Juba na mauna habang nagsisimula siyang gumuhit ng mapa ng site sa lupa upang kalkulahin ang tama ng bala at hanapin ang posibleng lokasyon ng sniper.
Sinabi sa kanya ni Juba na siya ay isang mamamayan ng Iraq na gusto lamang iligtas ang kanyang bansa at hiniling kay Isaac na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang pamilya, ngunit sinabi ni Isaac na masyadong personal na iyon. Pagkatapos ay pinagtatawanan ni Isaac ang pangangatwiran ni Juba, na sinasabing pinapatay niya ang mga taong talagang nagsisikap na paunlarin ang bansa sa pamamagitan ng pagdadala ng mga paaralan, pipeline, at mga infrastruktura na magpapalakas sa lokal na ekonomiya. Ito ay nagpatawa kay Juba, at ipinaliwanag niya na ang perang ginawa dito ay ibabalik din sa USA kalaunan. Habang lumilipas ang oras, patuloy na nagtatanong si Juba, ngunit patuloy na tumanggi si Isaac na magsabi ng anumang personal tungkol sa kanyang sarili at nagbanta si Juba na babarilan muli si Matthews. Gayunpaman, hindi na siya pinaniwalaan ni Isaac. Upang patunayan na siya ay mapanganib, sinabi ni Juba kay Isaac ang pangalan ng dating may-ari ng scope at siya ay patay na, sinipi ang naunang panunokso ni Matthews. Ibig sabihin ay nakikinig na si Juba sa kanilang mga pag-uusap mula nang dumating sila. Gamit ang kanyang scope, napansin ni Isaac ang isa sa mga patay na lalaki na may dalang radyo at kinaladkad niya ang kanyang katawan sa gilid ng pader, ngunit hindi man lang gumamit ng isang piraso ng kahoy ay naabot niya ito nang hindi inilantad ang kanyang sarili. Sumunod, sinubukan ni Isaac na uminom ng tubig mula sa kanyang bote ngunit nakitang walang laman ito dahil sa isang butas dito, na kinumpirma ni Juba na sinadya niya. Inamin din niya na wala siyang pinalampas na mga tira, partikular niyang binaril ang bote, ang antena, at binti ni Isaac upang ilagay si Isaac sa isang hindi maiiwasang sitwasyon at mabagal siyang mamatay, na ikatutuwa niyang marinig sa pamamagitan ng tagapagbalita. Nang mahanap ni Isaac ang bala na tinanggal niya sa kanyang binti, sinuri niya ito at magsisimulang kalkulahin ang modelo ng armas na mayroon si Juba sa pamamagitan ng paggawa ng ilang mga palihim na tanong. Tinawag din niyang terorista si Juba, na muling nagpatawa kay Juba habang itinuturo niya na ang mga Amerikano ay ang mga ilegal na pumapasok sa ibang bansa na may mga armas na handang pumatay ng mga tao. Habang nagsasalita si Juba, gumawa si Isaac ng ilang mga kalkulasyon at tinitingnan ang kanyang scope upang sa wakas ay maabot ang conclusion na nagtatago si Juba sa ilalim ng malaking tambak ng basura. Siya ay nasa ilalim ng malupit na mga kondisyon sa loob ng mahabang panahon na hindi ininda ang labis na init. Ibig sabihin, ang taong ito ay tunay na isang propesyonal. Gayunpaman, itinanggi ni Juba ang pagiging sikat na sniper at muling nag-claim na siya ay isang regular na Iraqi. Sa paghusga sa kanyang accent, nahulaan ni Isaac na si Juba ay isang dating opisyal ng hukbo ng US na nagtaksil sa kanila, ngunit pinawalang bisa din ito ni Juba at ipinaliwanag na pinapatay lamang niya ang mga taong unang umatake sa kanya. Bilang kapalit, ibinahagi ni Isaac ang kwento kung paano niya nakilala ang kanyang matalik na kaibigan noong bata pa siya at kung paano sila nag-enlisted pareho bilang matatanda. Sa lalong madaling panahon ang pagkaubos ng tubig at pagkahapo ay nagsimulang magkaroon ng matinding epekto kay Isaac, na bumagsak sa lupa nang marinig niyang sinabi sa kanya ni Juba na itatapal niya ang kanyang dila sa kanyang dibdib. Susunod, sinubukan ni Isaac na linlangan si Juba sa pamamagitan ng paglalagay ng jacket at helmet sa kanyang rifle at iwinagayway ito sa itaas ng dingding, ngunit hindi ito nalinlang ni Juba. Ang nahulog ay ang helmet at lumapag sa kabila ng dingding, kaya ngayon ay hindi rin maprotektahan ni Isaac ang kanyang ulo. Ang ganitong pagkakamali ay ang sniping point at nagpapaiyak sa kanya. Lumipas ang maraming oras, at si Isaac ay naging desperado upang subukang makipagsapalaran. Tumatakbo siya patungo sa isang katawan na nakahandusay sa lupa at ninakaw ang kanyang bag at radyo bago tumakbo pabalik sa dingding habang iniiwasan niya ang lahat ng bala na agad na pinupuntirya sa kanya ni Juba. Sa bag, nakahanap si Isaac ng tubig at ilang candy na agad niyang nilamon, ngunit sa kasamaang palad ay hindi rin gumagana ang radyo. Pinaparusahan din siya ni Juba sa ganitong panganib sa pamamagitan ng pagbaril sa dingding at labis na pagkasira sa kanyang scope. Biglang, narinig ni Isaac ang ilang ingay na nagmumula sa kanyang earpiece at napagtanto na ito ay si Matthews, na buhay pa. Isinigaw ni Isaac ang lokasyon ng sniper sa kanya, at agad na kumuha si Matthews ng isang piraso ng metal upang magamit upang tingnan ang tambak ng basura. Habang si Matthews ay gumagalaw ng napakabagal upang kunin ang kanyang rifle, pinapanatili ni Isaac na magambala ang sniper sa pamamagitan ng paggawa ng maiiksing usapan, at nalaman niya na si Juba ay dating guro sa Baghdad. Nang mapatay ang kanyang mga estudyante sa panahon ng pag-atake ng mga Amerikano, nagpasya siyang maghiganti. Ang pader na pinagtataguan ni Isaac ay ang mga guho ng nasabing paaralan. Pagkatapos ay tinanong ni Juba si Isaac kung bakit patuloy niyang dinadala ang nasirang scope. Ngunit dahil ayaw sumagot ni Isaac, nagbanta si Juba na babarilan muli si Matthews. Desperado na iligtas siya,
Ipinagtapat ni Isaac na iniingatan niya ang scope sa alaala ng kanyang matagal ng kaibigan na namatay dahil sa isang pagkakamaling ginawa ni Isaac, at nakaramdam pa rin siya ng pagkakasala. Pansamantala, inilagay ni Matthews ang kanyang rifle at tinutukan ang tambak ng basura. Pinaputok ang lahat ng mga bala na mayroon siya habang binabaril din ni Isaac upang magkunwaring nagmumula ang putok sa kanya. Nang i-reload na ni Matthews ang kanyang baril, bigla siyang binaril ni Juba, at tinamaan siya sa balikat. Hiniling ni Isaac kay Matthews na gumapang patungo sa kanya upang makahanap ng cover sa likod ng pader, ngunit sa kasamaang palad ng lumapit si Isaac sa gilid upang tumulong, binaril ni Juba si Matthews sa ulo. Kailangang panoorin siya ni Isaac na mamatay at sa wakas ay na-breakdown na nagsasabing gusto na niyang umuwi. Ipinaalam ni Juba kay Isaac na kung talagang gusto niyang umalis ay hindi niya ito babarilan, ngunit nag-aalinlangan si Isaac. Nang maglaon, tinanong ni Juba si Isaac kung bakit nandoon pa rin siya kahit tapos na ang digmaan. Huminto sandali si Isaac bago sumagot na nandoon siya dahil siya talaga ang pumatay sa dati niyang kaibigan. Ito ay lumalabas na hindi niya sinasadyang nabaril ang kanyang dating kasama sa sniper habang sinusubukang pumatay ng isang kaaway, at si Isaac ay nagsisinungaling sa lahat, na sinasabi na ang kanyang kaibigan ay pinatay ng mga masasamang tao. Biglang narinig ni Isaac ang ilang ingay na nagmumula sa radyo at nagmamadaling tingnan ang signal, na masaya na marinig ang mga pag-uusap na nangyayari. Gayunpaman ang kanyang kaligayahan ay panandalian dahil habang nakakarinig siya ng mga boses, hindi siya makapagpadala ng anumang mga mensahe dahil sa pinsalang natamo ng radyo. Sa gulat ni Isaac, sumama si Juba sa narinig niyang pag-uusap, at ginamit ng lalaki ang pangalan ni Isaac para humingi ng tulong. Sa wakas ay napagtanto ni Isaac na hanggang sa oras na ito, si Juba ay naghahak sa mga komunikasyon sa Amerika, na nagpapanggap na isang sundalo na nangangailangan ng tulong upang akitin ang mga backup sa lugar at madali silang patayin. Sinubukan ni Isaac na ihinto ang pag-uusap ngunit hindi siya nagtagumpay. Maya-maya, nagising si Isaac dahil sa masakit na pakiramdam ng isang uwak na tumutusok sa kanyang sugat sa binti. Nang makitang kahit ang mga ibon ay nag-iisip na siya ay patay na, nagpa siya si Isaac na makipagsapalaran at kinuha ang rifle ni Matthews gamit ang ilang lubid at isang stick. Pagkatapos ay itinutok niya ito sa tambak ng basura. Sa sandaling iyon, dumating ang mga helicopter sa lugar at inihayag ang lokasyon ni Isaac nang hindi nalalaman na ito ay isang bitag. Sa kagustuhang iligtas ang mga paparating na sundalo, itinulak ni Isaac ang pader para gumuho ito, na lumikha ng alikabok na nagpapahirap kay Juba na makuha ang lokasyon ni Isaac. Sinimulan ni Isaac ang pagbaril sa tambak ng basura nang hindi alam kung nataman niya ang kanyang target o hindi. Upang malaman, sa wakas ay tumayo si Isaac mula sa kanyang kinatatayuan, at nagulat siya nang mapansin na hindi ginagamit ni Juba ang pagkakataong ito para bumaril pabalik. Ginagawa nito si Isaac na naniniwalang napatay si Juba. Di nagtagal ay dumating ang mga helicopter at mabilis na dinala si Isaac sa isang stretcher, na agad na nagbigay sa kanya ng medikal na atensyon. Sinubukan ni Isaac na sabihin sa kanila ang tungkol kay Juba, ngunit hindi siya marinig dahil sa ingay mula sa mga helicopter. Biglang nagsimulang bumaril sa kanila si Juba, na pinatay isa-isa ang mga sundalo bago nataman din ang piloto. Mabilis na bumaba ang helicopter at bumagsak sa lupa, na agad na pinatay si Isaac at pinahintulutan si Juba na tuparin ang kanyang salita. Pagkatapos ay muling nahak ni Juba ang mga linya ng USA at nagpanggap na isang sundalong Amerikano upang akitin ang kanyang susunod na pangkat ng mga biktima.